Galing ng atletang Pinoy naman ang bumibida ngayon dahil formal nang binuksan itong Sabado, May 24 sa Lawag City, Ilocos Norte ang Palarong Pambansa 2025 sa pangungunayan ni Pangulong Marcos. Dinaluhan din ito ng libo-libong student athletes at mga delegado na maghaharap-harap para sa inaasam na gintong medalya. Pero sino-sino na nga ba ang nakasungkit ng mga unang ginto ng kani-kanilang rehiyon? Alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. Mula sa mayamang kultura ng probinsya, Los Angeles Olympics, bringing glory to his pagbibigay pugay sa unang Pinoy na nagkamit ng Olympic medal noong 1928 Amsterdam Summer Games at tinaguriang Ilocano Shark na si Chofilo Ildefonso. Pagsasadula ng makasaysayang alamat na biyag ni Lamang. Mga hiyas na inilatag sa malasot ng dagat. At pag-awit at pag-indak sa mga makabayang awiting nagtataas ng moral ng mga Pilipino, gaya ng Ako ay Pilipino at Piliin Mo ang Pilipinas na inawit ni Angeline Quinto. Makulay at magarbong nagbukas ang ika-65 palarong pambansa sa Lawag City sa Ilocos Norte nitong Sabado. Pinangunahan nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sonny Angara. Kasama pa si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at Governor Matthew Marcos Manotoc. Alam kong excited at kinakabahan ang ating mga atleta. Baka pa yung mga iba hindi na makatulog at hindi makakain. Matapos ang ilang buwang na paghahanda, nandito na kayo upang ipakita ang galing ninyo sa pagsusubok ng sports. Nanguna sa oath-taking ng mga student-athlete ang record holder ng 11th BFA U12 Asian Baseball Championship na si Jeric John Flores. Habang ang kauna-unahang Pinoy Olympic gold medalist naman na si Heidelin Diaz ang namuno sa panunumpa ng coaches at technical officials. At mas dumagundong pa nga ang Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium nang isa-isa ng pumarada ang nasa mahigit 15,000 atleta at delegado mula sa 12 rehiyon sa bansa. Pinuri rin ng Pangulo ang dedikasyon at sakripisyo ng bawat batang atleta na tinawag niyang mga susunod na kinatawan ng bansa sa mga international sports competition. 32 sports ang paglalaban-labanan ng mga atleta para sa inaasam na podium finish at syempre ang nagniningning na gintong medalya. Napuno naman ng saya at emosyon ang unang araw ng kompetisyon nang makamit ng 3,000-meter race runner na si Krisha Taharos mula sa Eastern Visayas ang unang ginto ngayong taon para sa palarong pambansa. Solid redemption kung ituring ng 13 anyos na si Taharos ang panalong ito mula sa kanyang silver finish noong nakaraang taon. Dugong ginto, yan naman ang pinatunayan ni Matthew Diaz, ang weightlifter mula sa Calabarzon at pamangkin ni Pinoy first ever Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Nasungkit lang naman kasi niya ang gold medal sa secondary boys 48 kg category matapos matagumpay na mabuhat ang 73 kilos sa snatch round at 93 kilos sa clean and jerk. Malaking karangalan nito hindi lang sa mga Diaz, kundi sa buong komunidad ng weightlifting na nagbabalik bilang demo sport sa palarong pambansa matapos ang 4 na dekada. Sa kasalukuyan, nasa 2 gintong medalya na ang nakukuha ng Region 8 Eastern Visayas mula kay Taharos at EFOS sa John Paul Aguinaldo na namayagpag sa secondary boys long jump at isa sa Region 4A Calabarzon mula kay Diaz. Nasungkit na rin ng Region 10 Northern Mindanao ang una nilang ginto ngayong taon mula sa panalo ni Kint Gimarangan sa Elementary Boys Athletics Long Jump. At unang ginto sa 2025 palarong pambansa ng Region 5 Bicol Region mula kay Courtney Jewel Tranga para sa sport na Secondary Girls Discus Throw. Hanggang May 31 gaganapin ang 65th palarong pambansa at malalaman anong rehiyon ang top medalist ngayong taon matapos maghari ang NCR noong nakaraang palaro sa 238 total medals kasama na ang 98 na gintong medalya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.